Bago tayo magumpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikiramay, nasasaktan, at umaasang balang araw ay mananaig din ng kabutihan. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng sakit, pagtitiis, at unti-unting pagbangon. Si Iora Vespera Montesilio ay hindi lumaki sa marangyang buhay, kahit pa ang apelyido niya ay minsang iginalang sa mundo ng negosyo. Bata pa lamang siya nang mamatay sa aksidente ang kanyang ama na si Rafael Montesilio, isang tahimik ngunit matalinong negosyante na hindi mahilig magyabang. Makalipas lamang ang 2 taon, sumunod namang namatay sa sakit ang kanyang ina na si Helena, dahilan upang tuluyan siyang mapunta sa puder na tiyuhin niyang si Leopandro Vallejo, nakababatang kapatid ng kanyang ina at kasalukuyang executive sa isang lumalaking kumpanya na tinatawag na Vallejo Allied Holdings. Sa papel parang mapalad si Leora dahil may kamag-anak siyang may kaya, pero sa totoong buhay, ang bahay ni Leopandro ay hindi naging tahanan para sa kanya. Isa itong malaking bahay na punong-puno ng mamahaling dekorasyon, malalambot na sopa, at salaming kumikinang sa liwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, wala roong init para sa kanya. "Leora, ikaw na naman ba ang huling bumangon?" Malakas na sigaw ni Mirel mula sa dining area isang umaga. Napalingon si Leora habang bitbit ang isang timba ng nilabang damit. "Maaga pa naman Ate Mirel, katatapos ko lang maglaban ng uniforms nyo." "Wala akong pakialam." Taas noong sagot ni Mirel Malejo, ang nag-iisang anak ni Leopandro. "Basta kapag bumaba ako, dapat nakahain na ang kape ko, hindi yung ako pa mag-ihintay sa'yo." Hindi na sumagot si Leora. Sanay na siya. Sa bahay na yun, hindi siya tinatawag na pamangkin, kundi parang utusan na hindi swelduhan. Siya ang inuutusang maglinis ng guest room, magbuhat ng groceries, magtupi ng damit, maglinis ng kalat ng aso ni Mirel, at kung minsan, siya pa ang sinisisi kapag may bagay na nawawala kahit wala naman siyang kinalaman. Taning si Aling Susing, ang matagal ng kasambahay sa bahay Vallejo, ang palihim na naaawa sa kanya. "Anak, magpahinga ka man lang sandali," sabi ni Aling Susing minsang nadatnan siyang nagkuskos ng sahig sa veranda kahit pasado 10:00 na ng gabi. Ngumiti si Leora kahit halatang pagod. "Ayos lang po ako, Nay Susing. Mas gusto ko na pong tapusin habang gising pa ako kaysa mapagalitan bukas." "Napakabuti mong bata," mahina nitong sabi. "Kung buhay lang ang mga magulang mo, hindi ka nila hahayaang tratuhin ng ganyan." Napayuko si Leora. Sa tuwing nababanggit ang kanyang mga magulang, may kung anong kumikirot sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na umiyak, kinagat niya ang loob ng kanyang pisngi at ipinagpatuloy ang pagkuskos. Hindi alam ng marami pero sa kabila ng ginagawa sa kanya sa bahay, pinipilit pa rin niyang makapagtapos at makapag-aral ng maayos. Scholar siya sa isang state university, kursong Business Administration. Sa umaga ay pumapasok siya sa eskwela, sa hapon ay dumidiretso sa library, at sa gabi ay nagwo-work online bilang research assistant para lamang may pandagdag sa kanyang pamasahe, school projects at munting ipon. May isa siyang propesor na hindi niya malilimutan, si Dr. Sabino Celdran, isang retiradong economics professor na nagturo sa kanya hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi pati sa pagtingin sa sarili. "Miss Montesilio," sabi ni Dr. Sabino isang hapon matapos ang klase, "alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang puhunan ng isang tao?" Nag-isip si Leora. "Pera po?" Umiling ang matanda at ngumiti. "Hindi. Paninindigan. Kapag may paninindigan ka, kahit wala kang pera ngayon, kaya mong gumawa ng lugar para sa sarili mo." Dinala ni Leora ang mga salitang yun sa bawat araw ng kanyang buhay. Kaya kahit kinukutsa siya sa bahay, hindi siya basta-basta bumibigay. May isang bahagi sa kanya na naniniwalang hindi habang buhay ganito ang kanyang kapalaran.
ngunit lalong sumasakit ang sitwasyon kapag kaharap na niya si Leopandro. Hindi kita pinapakain dito para mangarap ka ng mangarap, minsang sabi ng tiyuhin niya habang binabasa ang grade slip na naiwan sa lamesa. Kahit pa mataas ang grades mo, hindi ibig sabihin yan may mararating ka. Maraming matatalino ang nananatiling mahirap. Tahimik si Leora noon, nakatayo sa tabi ng mesa. Ikaw, turo ni Leopandro sa kanya. Dapat matuto ka makontento. Hindi lahat ng tao para sa opisina. May mga taong hanggang kusina lang. Sa sulok ng sala, napatigil si Aling Susing sa pag-aalis ng alikabok. Napapikit ito sa inis, ngulit wala rin siyang magawa. Sa loob ng bahay na iyon, ang salita ni Leopandro ang batas. Hindi naman lahat ay ganap na bulag sa pinagdaraanan ni Leora. Sa lumang building na inuuwian niya kapag pumapasok sa online work sa gabi, naandoon si Mang Isko Torial, ang gwardyang halos tatay na ang turing sa kanya. Hoy, iha, 11:00 na, kumain ka na ba? Tanong nito isang gabi habang iniabot sa kanya ang maliit na paper bag ng pandesal. Hindi pa po, Mang Isko, nagtitipid po ako ngayon. Ay nako, ito na lang, bayaran mo na lang ako kapag CEO ka na. Pabirong sabi nito. Napatawa si Leora. Grabe naman po, Mang Isko, ang layo nun. Malay mo, ang taong marunong magtiis, madalas siyang inaangat ng panahon. Sa simpleng mga salitang iyon, nakakahanap si Leora ng lakas. Hindi man marangya ang buhay niya, may mga tao pa ring nakakakita ng halaga niya. Lumipas sa mga taon, nakapagtapos si Leora ng may karangalan, ngulit maging ang graduation niya ay hindi pinuntahan ni Leopandro at Mirel. Ang rason ni Mirel, may out-of-town trip daw siya kasama ang mga kaibigan. Si Leopandro naman ay nagsabing marami siyang mas mahalagang meeting. Okay lang, sabi ni Leora sa sarili habang nakaupo sa likod ng auditorium. Hawak ang mumurahing bouquet na binili ni Aling Susing mula sa sariling ipon. Hindi ko naman ito ginagawa para sa kanila. Pagkatapos ng graduation, hindi agad gumanda ang buhay niya. Hindi siya nabigyan ng engraning handaan, wala ring bumati mula sa pamilya Vallejo, maliban sa malamig na congratulations na parang napilitan pa. Pero nagpatuloy pa rin siya sa paghanap ng trabaho habang patuloy na nag-online work sa gabi. Sa panahong iyon, may mga bagay na hindi niya lubos na naiintindihan. Minsan, nakakatanggap siya lang pawag mula sa isang law office na tinutukoy siya bilang beneficiary, ngunit palaging sinasabi ng sekretarya na tatawag na lang muli kapag kumpleto na ang mga dokumento. Dahil abala siya sa paghanap ng trabaho at pag-iwas sa gulo sa bahay, hindi niya muna iyon pinansin. Samantala, lalong lumaki ang yabang ni Mirel. Nagsimula na itong gumala kasama ang mga kaibigang sosyal at ipamukha kay Leora na magkaiba sila ng mundo. Alam mo, Leora, sabi ni Mirel isang gabi abang nag-aayos ng mamahaling heels sa sala, huwag ka nang mangarap na makapasok sa corporate world. Hindi ka bagay doon. Kahit bihisan ka pa ng maayos, may mga mukha talagang pangkawawa. Napatingin si Leora sa kanya. Masakit, pero sanay na siya. Hindi naman mukha ang puhunan sa trabaho. Napatawa si Mirel ng pagak. Ay wow, sumasagot na siya. Sige nga, saan ka mag-a-apply? Sa kumpanya namin? Bago pa makasagot si Leora, sumingit si Leopandro mula sa hagdan. Sa kumpanya natin, hindi pwede ang kung sino-sinong nagpapadala sa awa. Ang opisina ay para sa may breeding. Napahigpit ang hawak ni Leora sa mga papel na dala niya. Hindi niya sinabi noon pero totoo, matagal na niyang binabantayan ng job opening sa Vallejo Allied Holdings. Hindi dahil gusto niyang lumapit sa kanila, kung hindi dahil alam niyang kaya niya ang posisyon. Strategic Planning Assistant ang bakante at swak iyon sa training, grades at experience niya sa research work. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa maliit na silid na katabi ng laundry area, hindi siya nakatulog agad. Sa labas ay naririnig niya ang halakhakan ni Mirel at ng mga kaibigan nito sa video call. Sa loob naman ng maliit niyang kwarto, ang tanging ilaw ay mula sa lumang desk lamp na bahagya ng nangingitim ang shade. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa envelope ang printed job posting ng Vallejo Allied Holdings. Ilang ulit na niya itong binasa. Qualification by qualification, alam niyang pasado siya. Hindi man perpekto ang resume niya, alam niyang may laman ang utak at determinasyon niya. Kumatok si Aling Susing at bahagyang binuksan ang pinto. Gising ka pa, anak? Opo. Lumapit ito at nakita ang hawak niyang papel. Mag-a-apply ka? Tumanggo si Leora. Sa kumpanya nila? Opo,
Hindi para humingi ng awa. Gusto ko lang pong subukan. Kahit minsan, gusto kong malaman kung kaya ko bang lumaban sa mundong matagal nilang ipinagdadamot sa akin. Napabuntong hininga si Aling Susing, saka marahang hinaplos ang balikat niya. Kung ano man ang mangyari, tandaan mo ha, hindi nasusukat ang halaga mo sa tingin nila. Napangiti si Leora, ngulit may luha ng namuo sa gilid ng mata niya. Natatakot po ako. Natural lang yan, sagot may Aling Susing. Ang mahalaga, kahit takot ka, tutuloy ka. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Siya pa rin ang naghanda ng almusal. Siya pa rin ang naglinis ng pinagkainan ni Leopandro at Mirel at siya pa rin ang nagwalis sa garahe bago tumayo sa harap ng maliit na salamin sa kanyang kwarto. Suot niya ang puting blouse na dating pag-aari ni Aling Susing noong kabataan nito at itim na slacks na ilang beses nang tinahi sa laylayan para magmukhang presentable. Habang inaayos niya ang kwelyo, pinagmamasdan niya ang sarili niyang refleksyon. Hindi siya mukhang mayaman, hindi rin siya mukhang galing sa maimpluwensyang pamilya. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata ng umagang iyon. Isang tahimik na tapang na matagal ding pinanday ng sakit. Bumaba siya ng tahimik, bitbit ang simpleng folder na naglalaman ng resume, transcript, application letter at ilang sertifiko. Sa may pintuan, nadatnan siya ni Mang Isko na sakto namang dumaan upang maghatid ng isang sobre na ipinakiusap ng courier. Iha, mukhang may laban ka ngayon ah, nakangiting sabi ng matandang gwardya. Napangiti si Leora. Subok lang po. Hindi, sagot ni Mang Isko. Hindi yan subok lang, simula yan. Tinanggap niya ang sobre, saka isinilid sa folder nang hindi muna binubuksan. Wala na siyang oras mag-usisa. Mahalaga, makarating siya sa opisina ng maaga. Bago siya tuluyang lumabas ng gate, muli siyang tinawag ni Aling Susing mula sa pintuan ng kusina. Leora? Lumingon siya. Ano man ang mangyari roon, sabi ng matanda, umuwi kang buo ang dangal mo. Tumanggo si Leora, saka huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya lumalabas ng bahay para mag-utusan, mamalengke o magbayad ng bills. Lalabas siya para sa sarili niya. At habang naglalakad siya palayo sa bahay ng mga Vallejo, tangan ang simpleng folder at baon ng lahat ng paghamak na tiniis niya sa loob ng maraming taon, hindi pa niya alam na ang araw na iyon ang magsisilbing unang bitak sa mundong matagal na siyang minamaliit. Sa loob ng ilang oras, haharap siya hindi lamang sa isang job interview, kundi sa isang kapalarang matagal nang nakahanda para sa kanya. Bago tayo muling sumabak sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung anong oras ka nanonood at kung anong lugar ang pinanggagalingan mo. Minsan, habang nakikinig tayo sa mga kwentong puno ng sakit at laban, mas nararamdaman nating hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok ng buhay. Kaya samahan mo ako dahil sa bahaging ito, magsisimula ng gumanti ang tadhana, hindi sa marahas na paraan, kundi sa paraang hindi kayang takasan ng mga mapang-api. Nang makalayo si Leora Vespera Montesillo ng bahay ng mga Vallejo noong umagang iyon, pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng mga taong paulit-ulit na nagsabing wala siyang mararating. Mulit sa kabila ng kabang unti-unting kumakapit sa dibdib niya, hindi siya tumigil. Nakahawak siya ng mahigpit sa simpleng folder na laman ang resume, transcript, at ilang sertifiko na nagsasabing kahit minamaliit siya ng pamilya niya, may pinaghirapan siyang kakayahan na hindi nila kayang burahin. Malamig pa ang hangin nang sumakay siya ng jeep. Habang nakaupo sa gilid, pasimple niyang inilabas ang sobreng iniabot ni Mang Isko bago siya umalis ng bahay. Kanina, wala siyang oras para tignan iyon, pero habang umuungong ang makina at unti-unting sumisikip ang kalsada, naisip niyang baka mahalagang dokumento iyon. Pagbukas niya, nakita niya ang pangalan ng isang law office, Zafra and Associates. Napakunot ang noon niya. Sa loob ay may maikling sulat, Miss Leora Vespera Montesillo, matagal ka naming sinusubukang kontakin hinggil sa ilang dokumento na iniwan ng iyong ama. Dahil sa mahalagang sitwasyon na may kaugnayan sa investor representation at trust beneficiaries, hinihiling naming makipag-ugnayan kaagad sa aming tanggapan ng lalong madaling panahon. Kalakip nito ang pansamantalang authorization copy na maaaring kailanganin kung sakaling hingin sa iyo ang patunay ng iyong kaugnayan sa ilang shareholdings.
Napatitig si Liora sa papel. Hindi niya agad naintindihan ang kabuuan ng mensahe. Investor representation, shareholdings, trust beneficiaries, para bang masyadong malayo ang mga salitang iyon sa realidad ng isang katulad niyang sumasakay ng jeep, nakasuot ng hiniram na blouse at kakabang-kabang baka mapahiya sa job interview. Pero dahil magmamadali siya, ibinalik muna niya ang sobre sa sulat at isinilid sa folder. Mamaya ko naiintindihin, mahina niyang sabi sa sarili. Pagdating niya sa Vallejo Allied Holdings, bahagya siyang napatigil sa tapat ng mataas na gusali. Hindi iyon ang unang beses na nakita niya ang building, pero iba ang pakiramdam ngayong papasok siya roon bilang aplikante. Kumislap ang mga salaming pader ng gusali sa umagang araw. Sa loob, kitang-kita ang malinis na labi, ang marmol na sahig, at ang mga empleyadong naglalakad ng mabilis na tila sanay na sanay sa mundong iyon. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Paglapit niya sa reception desk, isang maputlang babae na makinis ang ayos ng buhok ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakalagay sa ID nito ang pangalang Crisette Muan. Yes? Malamig nitong tanong. Nandito po ako para sa application sa Strategic Planning Assistant position. Mahinahong sagot ni Liora. May schedule po yata ng initial screening ngayong umaga. Tumingin si Crisette sa folder niya, saka sa sapatos niyang bagamat malinis ay halatang luma na. Application? Ulit nito, tila ba hindi naniwalang may karapatan siyang pumasok roon para sa trabahong propesyonal. Opo, nag-type ito sa computer, pagkatapos ay nagtaas ng isang kilay. Name: Liora Vespera Montesilio. Sa sandaling marinig ang apelyido, tila may kung anong nagbago sa mukha ni Crisette. Sandali itong natigilan, pagkatapos ay muling nanigas ang ekspresyon. Wait here. Hindi pa tuluyang nakaupo si Liora sa waiting area nang marinig niya ang pamilyar na yabag ng mataas na takon. Paglingon niya, nakita niya si Mirel Vallejo, naka-cream blazer, bit-bit ang mamahaling bag at kasama ang tatlo niyang kaibigan, si Natasha Nirel, Brix Dalmasio at Faye Lorendel. Ang mga ito ang parehong barkadang madalas pumupunta sa bahay nila para mag-video call, uminom ng wine at pagtawanan ng mga taong tingin nila'y hindi ka-level ng buhay nila. Ay grabe, hindi ako nagkakamali, malakas na sabi ni Tasha, sapat para marinig ng ibang tao sa paligid. Si Liora ba yan? Hindi kaya? Sagot ni Faye sabay tawa. Akala ko delivery girl lang. Nag-init ang tenga ni Liora, ngunit nanatili siyang tahimik. Lumapit si Mirel sa kanya, dahan-dahan, tila gustong lasapin ang sandaling iyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, bagamat halatang alam na ang sagot. Nag-a-apply. Sandaling natahimik si Mirel, pagkatapos ay natawa ng pakak. Sa kumpanyang ito? Bago pa makasagot si Liora, humalhak si Brix. Ang tapang ni ate mo, baka akala niya charity office to. May ilang empleyadong napalingon, may ilang aplikanteng nagkatinginan din. Ramdam ni Liora ang init sa mukha niya, ngunit mas lalong tumatag ang tingin niya. May opening, mahinahong sagot ni Liora, at qualified ako base sa nakalagay sa job posting. Napangisi si Mirel. Qualified? Liora, kahit magbasa ka pa ng 100 na libro, hindi mo mababago kung paano ka nakikita ng mga tao. Mas mahalaga po siguro kung paano ko nakikita ang sarili ko, sagot ni Liora, hindi palaban ng tono, ngulit buo ang loob. Doon bahagyang nanlisik ang mata ni Mirel. Hindi siya sanay na nasasagot ni Liora, lalo na sa lugar kung saan siya mismo ay gustong magmukhang makapangyarihan. Parang sinasadya ng tadhana na pasidihin pa ang eksena dahil sa sandaling iyon. Bumukas ang elevator sa lobby at lumabas si Leopandro Vallejo, suot ang navy blue na suit at may kasama pang 2 senior managers. Pagkakita niya kay Liora sa waiting area, agad na kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo rito? Mariin niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Liora. Ramdam niyang unti-unting tumitigil ang galaw sa paligid. Ang receptionist, ang mga aplikante, ang ilang empleyado, lahat tila napapatingin na sa kanila. Nag-a-apply po ako, sagot niya sa wakas. Pinipigil ang panginginig ng boses.
May opening po sa strategic planning. Hindi na siya pinatapos. Hindi ka qualified magtrabaho dito. Ang boses ni Leopandro ay umalingaw-ngaw sa buong labi. Natahimik ang paligid. Maging si Natasha at Faye ay bahagyang napaatras, hindi dahil naaawa sila, kundi dahil alam nilang may eksena na namang magaganap. Nagpatuloy si Leopandro, mas malakas, mas mapanlait, parang gusto niyang tiyaking lahat ng tao roon ay maririnig ang bawat salitang ibabato niya. Hindi ito lugar para sa mga taong umaasa lang sa awa ng kamag-anak. Hindi ito charity. Kumpanya ito. Negosyo ito. May standards kami rito. Hindi pwedeng kung sino-sinong galing sa kusina at silid-labahan ng mag-aakalang may karapatan silang pumasok dito. Parang tinamaan si Liora sa dibdib. Hindi dahil bago ang insulto, sanay na siya roon, kundi dahil sa kauna-unahang pakakataon, ipinakita ni Leopandro sa publiko ang uri ng pagtingin nito sa kanya. Wala nang pagtatago sa loob ng bahay. Wala nang pader na nakaharang sa kahiyaan. Nasa harap na siya ng mga estranghero, mga empleyado, mga aplikante, at mismong pangalan niya ang pinupunit ng sarili niyang tiyuhin. "Sir," maingat na singit ng isa sa managers, halatang kinakabahan sa tagpo, ngunit hindi ito pinansin ni Leopandro. "Bumalik ka na sa bahay," patuloy nito, "at tigilan mo ang kahibangang to. Ang corporate world ay hindi para sa mga taong tulad mo." May ilang napayuko, may ilang nagkunwaring may ginagawa para hindi mahalatang nakikinig, ngunit ang pinakamasakit, may iilang pabulong na tumawa. Huminga ng malalim si Liora. Kung dati, pakatuluyan siyang mapaiyak at tumakbo palabas, pero may naaalala siyang sinabi ni Dr. Sabino noon. Kapag may paninindigan ka, kahit wala kang pera ngayon, kaya mong gumawa ng lugar para sa sarili mo. At sa sandaling iyon, may kung anong bumaliktad sa loob niya. Hindi siya umatras. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang folder na hawak niya. Kinuha niya ang sulat mula sa law office, gayon din ang kalakip nitong authorization copy na hindi niya pagaanong nababasa ng buo sa jeep. Nang sumulyap siya sa ibaba ng pahina, doon niya nakita ang ilang linyang tila ngayon lamang luminaw sa kanya. Authorized beneficiary and designated representative of Montecillo Growth Trust under interim legal recognition. Parang humigpit ang hangin sa paligid. Hindi pa rin niya ganap na nauunawaan ng lahat, ngunit malinaw na hindi ito ordinaryong sulat. Lumapit siya sa front desk at inilahad ang mga dokumento kay Crisette. "Ma'am, maaari po bang ipabasa ito sa legal o board secretary? Mukhang may kinalaman po ito sa kumpanya." Nagkatinginan sina Crisette at Leopandro. "Ano yan?" tanong ni Leopandro, may halong pagkainis. Ngunit bago pa ito makalapit, muling bumukas ang elevator. Lumabas ang isang babaeng nasa maayos na business attire, may hawak na tablet at makapal na folder. Kilala ito ng ilan sa lobby. Siya si Pirina Laksamana, ang board secretary. "Sir Leopandro," mabilis nitong sabi, "the emergency board meeting is in 15 minutes. Hinahanap na po kayo ng..." Natigilan siya nang makita si Liora at ang papel na hawak nito. "Miss Laksamana," mahinaong sabi ni Liora, "pasensya na po pero mukhang may dokumentong dapat ninyong makita." Tinanggap ni Pirina ang papel. Una ay halatang wala sa mood. Ngunit habang binabasa niya ang unang pahina, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Kumunot ang noon niya. Sumunod ay binasa niya ang ikalawang dokumento. Pagkatapos ay tinaasan niya ng tingin si Liora, saka si Leopandro. "Where did you get this?" Mahina ngunit seryosong tanong niya. "Iniwan po yata ng law office ng tatay ko. Ngayon ko lang nabuksan." Nang lamig ang mukha ni Leopandro. "Ano ba yan, Perina? Huwag niyo nang seryosohan ang kung anong dala ng batang yan." Ngulit hindi siya pinangsin ni Perina. Sa halip lumapit ito ng kaunti kay Liora. "Miss Montecillo, Rafael Montecillo, siya ba ang ama mo?" "Opo." Nagkatiginan ang ilang empleyado. Parang may kung anong tensyon nang biglang bumigat sa hangin. Muling tumingin si Perina sa dokumento. "Do you know what Montecillo Growth Trust is?" Umiling si Liora. "Hindi po." Bumuntong hininga si Perina. Halatang kinakalkula ang tamang sasabihin sa gitna ng labi. "It is one of the major holding instruments tied to a partner fund. At ang partner fund na iyon ang sumasalo sa pending 100 million peso contract na aaprubahan sana ngayon." Parang may malaking bagay na bumagsak sa gitna ng lahat. "Ano?" bulalas ni Mirel. "Imposible!" singit ni Tasha.
Liora, ngunit hindi na iyon chismis lamang. Nasa papel ang mga pangalan, may legal marks, may reference numbers, may interim recognition, at higit sa lahat nakalagay ang buong pangalan ni Liora bilang beneficiary at interim representative habang inaayos pa ang final transfer records. Hindi makapaniwala si Liora, maging siya ay parang hindi makahinga. Hindi niya inaasahang ang simpleng sobrang ibinigay ni Mang Isko sa gate ay maglalaman ng bagay na kayang magpabaliktad ng mundo ng mga taong matagal siyang minamaliit. Nagpatuloy si Perina. Mayon ay mas formal na ang tono. Under this authorization, Ms. Montecillo has standing to question investor conduct and board-facing actions involving the trust-related contract. Napatitig si Leopandro. Hindi pwede yan. May mali sa mga papeles na yan. Kung may mali, sagot ni Perina, legal will verify it upstairs. Pero habang hindi pa na-verify, hindi natin ito pwedeng baliwalain. Lalong-lalo na at may direct impact ito sa contract negotiations. Tira na nigas ang mga tuhod ni Leopandro. Ramdam iyon ni Mirel, kaya mabilis itong lumapit sa ama. Daddy, sabihin mo namang kalokohan lang to. Ngunit sa unang pagkakataon, walang agad na nasabi si Leopandro. Tumayo ng tuwid si Liora. Nanginginig pa rin ang loob niya, pero ang boses niya ay malinaw nang lumabas. Hindi ako pumunta rito para manggulo, sabi niya. Hindi rin ako pumunta rito para magmakaawa. Nag-apply ako dahil alam kong kaya kong magtrabaho. Pero kung totoo ang mga papel na ito, mas lalong wala kayong karapatang ipahiya ako ng ganito. Walang sumagot. Kung ang isang kumpanyang tulad nito ay kayang yurakan ng isang tao sa labi pa lang, paano pa ninyo pinakikitunguhan ang mga mas mahihina ninyong empleyado sa likod ng saradong pinto? Napayuko ang ilang staff na kanina'y nakikibantay lamang. Doon lamang tuluyang nagsimulang maunawaan ni Liora ang bigat ng posisyon niya. Hindi pa malinaw ang lahat, pero malinaw na may iniwang lihim ang kanyang ama. Isang lihim na ngayon lang nagsimulang kumilos. At sa mismong araw na pinili siyang durugin ng tiyuhin niya sa harap ng lahat, doon naman nagsimulang gumanti ang nakaraan. Lumapit si Perina. Miss Montecillo, I suggest you come with me upstairs. Kailangan nating ma-verify ito immediately before the board convenes. Hindi kaagad kumilo si Liora. Saglit niyang tinignan si Leopandro, ang lalaking maraming taon siyang pinagsasabihan na wala siyang halaga. Ngayon, sa harap ng parehong mga mata na dati puno ng paghamak, may kaunting bakas na ng takot. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Liora ang nahiya. Si Leopandro. Siya ang namutla, siya ang nawala ng boses, siya ang hindi malaman kung paano babawiin ang mga salitang buong yabang niyang ibinato. Tahimik na tumalikod si Liora at sumama kay Perina papunta sa elevator. Hawak pa rin ang folder na kanina'y tila ordinaryo lamang. Ngulit habang sumasara ang pinto ng elevator, alam niyang hindi na ordinaryo ang araw na ito. Hindi pa man lubos na nagsisimula ang laban, unang beses nang nayanig ang mundong matagal nang umapi sa kanya. At sa taas ng gusaling iyon, naghihintay ang mas mabigat na katotohanan. Isang katotohanang hindi lamang magpapabago sa kapalaran niya, kundi tuluyang magpapaguho sa yabang ng mga Vallejo. Bago tayo muling dumako sa susunod na kabanata ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung anong oras ka nanonood at kung saang lugar ka nakikinig ngayon. Minsan, ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatagos kapag iniisip nating may mga tao rin gaya natin na tahimik na lumalaban at umaasang darating din ang araw ng pag-angat. Kaya halina ka, dahil sa bahaging ito, unti-unti nang aangat ang isang babaeng matagal nang inapi sa kanya. At kasabay niyon, isa-isa na ring malalantad ang baho ng sistemang pilit itinago ng mga mapagmataas. Hindi agad nakapagsalita si Liora Vespera Montecillo habang kasabay niyang umaakyat sa elevator si Perina Laksamana. Naririnig pa rin niya sa isip ang sigaw ni Leopandro sa labi, ang halakhakan ni Mirel at ng mga kaibigan nito, at ang tila nanlalamig na mukha ng kanyang tiyuhin nang mabasa ang pangalan niyang nakaangkla sa mga dokumentong kanina lamang ay para sa kanya ay parang sulat lang na hindi mahalaga. Sa salamin ng elevator, nakita niya ang sarili. Simpleng bihis, mahigpit ang hawak sa lumang folder at halatang hindi bagay sa marangyang opisina ng mga executive.
Ngunit sa kabila niyon, may kung anong nabago sa kanyang tindig. Parang sa unang pagkakataon, hindi na siya ang batang laging unuunahan ng hiya. Miss Montesillo, basag ni Perina sa katahimikan. May mga bagay na kailangan nating linawin bago magsimula ang board meeting. Opo, pero sa totoo lang po, hindi ko pa rin lubos maintindihan ng lahat. Tumanggo si Perina. Natural lang yan. Mukhang matagal na itinago sa'yo ang impormayong ito. Pagkabukas ng elevator sa executive floor, sinalubong sila ng mas malamig na hangin at mas tahimik na kapaligiran. Walang ingay na mga aplikante roon, walang tawanan ng mga empleyado sa pantry, walang yabang ng lobby. Tila bawat yabag sa carpeted hallway ay may bigat. Dinala siya ni Perina sa isang conference room na may salaming dingding at mahaba, makintab na mesa. Nasa loob na roon ang isang lalaking nasa huling 50, naka-gray suit at mukhang taong hindi mahilig ngumiti kung hindi kinakailangan. Sa gilid ay may nakabukas na laptop at ilang legal folders. Miss Montesillo, sabi ni Perina, this is Attorney Ismael Zafra. Agad na tumayo ang abogado at inilahad ang kamay. Matagal na kitang hinahanap, hiha. Bahagyang nagulat si Liora. Kayo po ba ang galing sa sulat? Oo, sagot nito. At sa totoo lang, matagal nang dapat na ipaliwanag sa iyo ang lahat. Ngulit dahil sa ilang restrictions sa trust at dahil minor ka pa noon nang unang inilabas ang provisions, hindi agad pwedeng ibigay sa iyo ang kabuuang kontrol. Pinaupo siya ni Attorney Ismael at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa harap niya. Habang nagsasalita ito, pakiramdam ni Liora ay unti-unting pinupulot ang mga piraso ng buhay ng ama niyang matagal nang nawala. Ipinaliwanag ng abogado na bago namatay si Rafael Montesillo, lihim itong nagpasok ng malaking investment sa isang partner fund na kalaunay naging mahalagang bahagi sa expansion ng ilang kumpanyang lokal, kabilang ang Vallejo Allied Holdings. Hindi iyon lantad sa pamilya dahil mas pinili ng ama niyang tahimik na palaguin ang puhunan kaysa magyabang sa mga kamag-anak na mahilig sa pangalan at yabang. Ang hindi alam ng marami, sabi ni Attorney Ismael, ay mas malaki pa ang ambag ng iyong ama sa pinansyal na pundasyon ng partner fund kesa sa maraming mas kilalang negosyante. At dahil ikaw ang nag-iisang legal heir niya, ikaw na ngayon ang may karapatang kumatawan sa trust. Napatingin si Liora sa mga pahina. May mga numero, legal terminologies at signatures. Hindi niya man kabisado ang lahat, sapat na para maunawaan niyang hindi pa naginip ang nangyayari. Pero bakit po hindi ito sinabi sa akin noon pa? Tanong niya. Napabuntong hininga si Attorney Ismael. May ilang komplikasyon. Nang namatay ang iyong ina, maraming dokumento ang hindi agad na ayos. May mga taong dapat sana'y nagbigay alam sa'yo pagdating mo sa tamang edad, pero mukhang may mga notices na hindi nakaabot sa'yo. Sa puntong iyon, hindi na kailangang sabihin pa kung sino ang posibleng humarang sa mga papeles o tumangging iparating ang mga ito. Tahimik si Liora. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya agad nagtanong ng galit. Ngunit sa loob niya, may malinaw ng hinala. May mga taong matagal na siyang gustong manatiling mahina at walang alam. Ilang minuto pa lamang ang lumipas ay kumatok sa conference room ang isa pang lalaki. Matangkad, maayos manamit, at may maingat ngunit diretsyo kung tumingin. Bitbit nito ang isang tablet at ilang printouts. Perina, nandito na ang financial extracts, sabi nito, bago tumingin kay Liora. Siya na ba? Tumanggo si Perina. Miss Montesillo, meet Adriel Sarmiento, Operations Consultant. Bahagyang tumanggo si Adriel. Good morning. Good morning po, sagot ni Liora. Hindi siya nilingon nito na may paghamak tulad ng nakasanayan niya sa mga tao sa paligid ng mga Vallejo. Walang sarkasmo, walang panunuya. Propesyonal lamang. Para sa isang katulad ni Liora, sapat ng kakaiba iyon para mapansin niya. Inilatag ni Adriel ang ilang reports. Kung sakaling pumasok si Miss Montesillo as interim oversight consultant, kakailanganin niya itong makita. There are irregularities. Napaangat ang tingin ni Liora. Irregularities? Nagkatinginan sina Perina at Attorney Ismael. Hindi pa lahat kumpirmado pero may mga pattern ng lumalabas sa procurement, warehousing at compliance reports. May ghost suppliers, dagdag ni Adriel ng diretsyo, at hindi maliit na pera ang nawawala. Parang nag-iba ang hangin sa paligid.
Mula sa simpleng pag-a-apply sa trabaho, bigla siyang naroon sa gitna ng usaping may kinalaman sa daang-daang milyong piso at sa mismong kumpanyang matagal nang ipinagmamayabang ng tsohing niya. Hindi nagtagal at nagsimula ang emergency board meeting. Hindi siya agad pinaupo sa main table, ngunit sa ilalim ng legal recognition ng trust documents, binigyan siya ng karapatang dumalo bilang observer at emerging representative. Nasa dulo siya ng conference hall, katabi ni Perina at Attorney Ismael. Sa kabilang panig naman ay nandoon si Leopandro. Hindi nasing ingay tulad ng nasa lobby, ngunit halatang pigil ang galit at kaba. Nang buksan ang usaping tungkol sa pending 100 million peso contract, isa-isang lumabas ang mga problemang dati tahimik lamang na itinatago sa mga report. Delayed deliveries, inflated supplier pricing, discrepancy sa warehouse release forms, incomplete audit trails. Habang nagsasalita ang auditor, napansin ni Liora na paminsan-minsang sumisingit si Leopandro upang ilihis ang usapan. Ngulit hindi na ganoon katibay ang dating ng boses nito, lalo na nang sabihin ni Perina na may bagong kinikinalang trust representative na dapat masabihan sa mga ganitong usapin. Pagkatapos ng meeting, hindi agad natapos ang araw ni Leora. Sa halip na umuwi, nanatili siya sa kumpanya hanggang hapon, pinapaliwanagan sa mga basic financial structures na konektado sa trust, sa posibleng papel niya sa oversight, at sa lawak ng kapangyarihang bigla niyang natuklasang hawak niya pala. Ngunit wala pa ring luho ang pakiramdam. Hindi niya naramdaman na bigla siyang mayanan. Ang mas tumama sa kanya ay ang katotohanang habang siya'y naglalaba, nagwawalis at nagtitipid ng pamasahe sa loob ng maraming taon, may pamana palang iniwan ang ama niya na maaaring nagbigay sana sa kanya ng desenteng buhay kung hindi ito naitago. Bago mag-alas 5, inanyayahan siya ni Perina na silipin ang finance floor at ilang departments na may kaugnayan sa irregularities. Doon nagsimulang pumasok sa kwento ang mga taong magiging mahalaga sa susunod na yugto ng laban niya. Sa data section, ipinakilala siya kay Neria Tabuso, isang payat, salaminin at tahimik na data analyst na halatang hindi komportable sa maraming tao. Si Neria ang unang nakapansin ng pattern sa procurement reports, paliwanag ni Adriel. Bahadyang tumanggo si Neria. Hindi ko po sinasabing sigurado na pero paulit-ulit po ang pangalan ng ilang suppliers na iba-iba ang billing address pero iisang contact number lang. Napakunot ang noon ni Leora. At na-report mo na ito? Opo, sagot nito sabay baba ng tingin. 3 beses na pero lagi pong sinasabing wag ko nang pakialaman dahil may mas mataas nang tumitingin. Alam ni Leora ang ibig sabihin noon. Sa kumpanyang tulad nito, ang mas mataas nang tumitingin ay madalas code para sa tumahimik ka na lang. Mula roon ay dinala sila sa warehouse compliance desk kung saan nakilala niya si Tobias Karen, isang lalaking nasa maagang 40, mukhang puyat at may tiklop ng pagod sa noo. Pasensya na po kung medyo magulo rito, sabi ni Tobias, habang inayos ang ilang delivery records. Minsan po kasi iba ang nasa listahan sa dumarating talaga. Bakit hindi ninyo ni-report? Tanong ni Leora. Napangiti ito ng mapait. May anak po akong may sakit sa puso. Kapag mawalan ako ng trabaho, hindi ko alam kung saan ako pupulot ng pambayad sa gamot. Minsan po, hindi sa walang gustong magsalita. Minsan natatakot lang ang tao kung sino ang mawawalan kapag nagsalita siya. Tumimo iyon kay Leora dahil alam niyang totoo. Ilang taon din siyang tahimik, hindi dahil tama ang ginagawa sa kanya, kundi dahil wala siyang ligtas na babagsakan kapag lumaban. Sa accounting bay, ipinakilala siya kay Salve Minrado, isang clerk na mabilis kumilos, ngulit halatang matagal nang may gustong ibulaslas. Naku, buti nga at may nagbukas na ng topic na yan. Napabulong nitong sabi ng makalayo si Leopandro at ang mga loyal nitong tao. Akala ko po mababaliw na ako sa daming pinapapirma sa aking backdated entries. Backdated? Ulit ni Leora. Opo. Hindi ko po alam lahat ng detalye pero may mga liquidation reports na pinapa-adjust para magmukhang tama ang expenses. Sa messenger station naman ay nakilala niya si Eman Sordea, isang 22 taong gulang na mabilis kumilos at tila laging aligaga.
Siya ang unang nagbulong kay Liora kung sino-sinong managers ang biglang nagkakandarapang magtago ng files nang mabalitang may bagong financial review. Ma'am, mahina nitong sabi habang inaabot ang isang routing slip. Hindi ko po alam kung dapat ko tong sabihin, pero si Sir Ramil Vardes po, kanina pa po pabalik-balik sa records room. Parang may hinahanap o baka may gustong ilabas. Ramil Vardes? Tanong ni Liora. Procurement head po. Napatingin si Abriel kay Liora. Remember the name. Hindi pa man siya formal na nakaupo sa kapangyarihan, ramdam na ni Liora na unti-unting lumilinaw ang tunay na estado ng kumpanyang matagal na niyang tinitingala mula sa malayo. Hindi ito simpleng malaking negosyo na pinamumunuan ng mahigpit ngunit epektibong mga tao. May nabubulok sa ilalim, at ang amoy niyon ay nagsisimula ng umabot sa mismong ibabaw. Bandang gabi, nang sa wakas ay makaalis siya sa building, hindi siya kaagad umuwi sa bahay ng mga Vallejo. Sa halip, naupo muna siya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada. Doon siya unang huminga ng malalim matapos ang napakahabang araw. Maya-maya, may lumapit sa mesa niya. "Pwede bang makiupo?" Boses iyon ni Adriel. Nagulat siya, ngulit tumanggo rin. "Sige po." Umupo ito at umorder ng kape. Ilang segundo silang tahimik. "Hindi madaling araw to para sa'yo," sabi ni Adriel. Napatawa ng bahagya si Liora. "Mukha ba akong guguho?" "Hindi," diretsong sagot nito. "Mukha kang pagod, pero hindi ka mukhang uurong." Saglit siyang natahimik. Hindi siya sanay makarinig ng ganong klaseng obserbasyon mula sa lalaking halos ngayon lang niya nakilala. "Ayaw ko na pong umatras," sabi niya sa wakas. "Matagal na akong umaatras sa buhay ko. Siguro sapat na yon." Tumanggo si Adriel. "Good. Kasi kung papasok ka sa laban na to, hindi ka lang nakikipag-away sa tiyuhin mo. Nakikipagbanggaan ka sa sistemang matagal nang marunong magtago ng dumi sa magandang packaging." Napabuntong hininga si Liora. "Alam ko pong mahirap." "Pero kaya mo," sagot nito. Hindi pambobola, kundi parang simpleng fact lang na nakita niya. Pag-uwi ni Liora ng gabing iyon, hindi na siya bumalik sa dating anyo ng batang tahimik na papasok sa likod ng bahay. Bagamat naroon pa rin ang pagod at takot, may panibagong liwanag sa isip niya. Hindi pa man ganap ang laban, may mga taong nagsisimula ng sabihin ang totoo. May mga ebidensyang unti-unting lumilitaw, at may mga empleyadong matagal ng tahimik ang ngayon nagkakaroon ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang formal na transisyon ni Liora bilang temporary oversight consultant sa ilalim ng gabay ni Perina, Attorney Ismael, at ng Trust Office. Marami ang nagtaas ng kilay. May ilang senior staff ang bumubulong na kaya lang naman siya naroon ay dahil sa shares. May ilang nagsasabing, bata pa, walang corporate polish, o hindi bagay sa board-level discussions. Ngunit imbes na patulan iyon, mas lalo siyang nagpakababad sa trabaho. Pinag-aralan niya ang reports hanggang madaling araw. Binasa niya ang supplier histories, internal memos, audit remarks, at operations flowcharts. Hindi siya nagpakita ng luho o pormalidad na pilit. Mas pinili niyang makinig sa mga rank and file kesa sa mga taong sanay magtago sa jargon. Makalipas ang ilang linggo, may mga maliliit ng pagbabagong sumibol sa buhay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabayaran niya ng buo ang ilang personal na utang niya sa pamasahe at school expenses. Naipagamot niya ang rayuma ni Aling Susing sa mas maayos na klinika. Naipadala rin niya ng lihim ang tulong para sa maintenance medicine ng anak ni Tobias. At kahit hindi pa niya lubos maangkin ang buong kapangyarihan ng iniwang trust, naramdaman niyang unti-unti na niyang nababawi ang dangal na matagal nang sa kanya'y ninakaw. Ngunit higit sa lahat, hindi na lamang siya nabubuhay para makaligtas sa araw-araw. Ngayon, may direksyon na ang laban niya. At habang isa-isang lumalapit sa kanya ang mga taong sawang-sawa na sa pandaraya at takot sa loob ng kumpanya, mas lalo ring luminaw ang katotohanang hindi isang simpleng bastos na tiyuhin lamang ang kalaban niya. May mas malalim na kabulukan sa loob ng Vallejo Allied Holdings. At si Liora Vespera Montesillo, ang babaeng minsang sinabihang hindi qualified, ay nagsisimula ng maging pinakamalaking banta sa lahat ng lihim na matagal nang kumakain sa kumpanyang iyon.
Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang unti-unti nang lumalantad ang mga lihim at nababasag ang kayabangang matagal nang bumabalot sa mga mapang-api, mas lalo nating nakikita na ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa pera o posisyon, kundi tungkol sa dangal, katotohanan at tibay ng pusong ayaw nang yumuko. Kaya samahan mo ako, dahil sa bahaging ito, gagawin ng mga kontrabida ang lahat para mailigtas ang sarili nila. Pero minsan, kahit gaano mo papagandahin ang kasinungalingan, darating at darating ang araw na sasabog din ito sa harap ng lahat. Lumipas ang ilang buwan mula nung formal na mailagay si Leora Vespera Montesillo bilang Temporary Oversight Consultant ng Vallejo Allied Holdings. Sa panahong iyon, dahan-dahan ngunit malinaw ang naging pagbabago sa loob ng kumpanya. Hindi man agad nawala ang takot, nagsimula nang bumigat ang loob ng ilang empleyadong dati ay tahimik lamang. Hindi na sila basta sumusunod sa mga questionable instructions. Hindi na rin ganun kadali para kina Leopandro at Mirel na itago ang mga galaw nila. Si Leora, bagamat bata pa at hindi lumaki sa marangyang corporate environment, ay natutong makipag-usap sa mga tao nang hindi ipinaparamdam na mababa sila. Madalas siyang bumaba sa warehouse, dumaan sa accounting bay, tumitingin sa dispatch logs at nakikipag-usap kahit sa utility staff. Hindi dahil gusto niyang magmukhang mabait, kundi dahil alam niyang ang totoo tungkol sa isang kumpanya ay hindi lang makikita sa boardroom. Lumalabas ito sa mga bulungan sa records room, sa mga pipirmahan ng ayaw ipakita at sa mga takot sa mata ng mga taong pinipilit patahimikin. Isang umaga, habang abala siya sa pagsusuri ng procurement summaries sa maliit na glass office na pansamantala niyang ginagamit, pumasok si Neria Tabuso na halatang hindi mapakali. Bitbit nito ang ilang printed spreadsheets at isang USB drive. "Ma'am Leora," hinina nitong sabi, "may nadiskubre po ako." Tinanggal ni Leora ang salamin niya at agad tumingin. "Ano yun?" Lumapit si Neria at inilatag ang mga papeles. "Yung ilang supplier na dati nating tinitingnan, may pattern po talaga. Hindi lang iisang contact number ang pare-pareho, pati po ang bank routing details may overlap." Napakunot ng noon ni Leora. "Ibig mong sabihin, iisang grupo ang posibleng nasa likod ng iba't ibang suppliers?" "Opo, at mukhang hindi po ito aksidente." Kinabahan si Neria at bahagyang lumingon sa pintuan bago nagpatuloy. "May dalawa po akong files na nakuha sa archived server entries. Hindi ko po masigurado kung dapat kong ginawa yon, pero baka mabura na sila kapag hindi natin naagapan." Hindi agad nagsalita si Leora. Kinuha niya ang isang papel at isa-isang tinignan ang mga pangalan ng suppliers. May ilang pamilyar na sa kanya dahil paulit-ulit itong lumalabas sa audit remarks. Ngulit ngayon, mas lumalalim ang hugis ng anomaly. Hindi na ito simpleng sloppy bookkeeping, mukhang may planadong network ng pandaraya. "Salamat, Neria," sabi niya sa wakas. "At huwag kang mag-aalala, hindi masasayang ang risk na ginawa mo." Hindi pa man nakakalabas si Neria ay sumunod namang dumating si Eman Sordea, hingal at halatang nagmamaduli. "Ma'am," halos pabulong ngunit pilit pigil ang boses nito. "May pinapaakyat pong mga kahon sa records room galing sa procurement office. Si Sir Ramil po mismo ang nagbabantay." Tumayo agad si Leora. "Mayon?" "Opo, at kanina pa po pabalik-balik si Dean Harolo sa legal annex." Sa narinig na pangalang iyon, napatingin siya kay Adriel Sarmiento na eksaktong kakapasok lamang sa opisina niya mula sa hallway. Narinig nito ang huling sinabi ni Eman. "Dean Harolo?" ulit ni Adriel. "Legal fixer. Hindi yan gagalaw ng walang inuutos o inaayos na delikado." Nagkatinginan silang tatlo. Hindi nagtagal ay nagtungo sina Leora at Adriel sa records floor kasama si Perina Laksamana. Pagdating nila roon, nadatna nilang may ilang kahong bukas, may mga folders na nakakalat at halatang may pagmamadaling nangyari. Nandoon si Ramil Vardes, nangingiti pa ngunit halatang tensyonado. "Ma'am Leora," sabi nito, pilit magaan ang boses, "nag-aayos lang kami ng luma at duplicated records." "Talaga?" Mahinahong sagot ni Leora. "Bakit walang turnover notice sa compliance?" Sandaling natigilan si Ramil. Emergency clean-up po. Marami na kasing kalat." Lumapit si Perina sa isang kahon at hinugot ang isang bundle ng documents. "These are not duplicates," malamig nitong sabi. "Original signed vouchers ito."
Nag-iba ang kulay ng mukha ni Ramil. Huwag nitong galawin yan, singit nito. Pero huli na. Lumabas sa mga kahon ng iba't ibang dokumentong dati sinasabing nawawala o hindi mahanap. Signed supplier endorsements, altered payment schedules, at ilang approval sheets na may pirma ni na Leopandro, Mirel, at maging ni Dean Harolo bilang witness sa inang legalized revisions. Tahimik si Liora habang pinagmamasdan ng pagbulusok ng maingat na itinayong harapan ng mga kontrabida. Hindi na siya yung batang umiiyak sa sulok ng bahay. Ngayon, naroon siya habang literal na bumubuka ang bitag para sa mga taong minsang humamak sa kanya. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi hahayaan ni na Leopandro at Mirel na bumagsak sila ng walang laban. Kinagabihan, pag-uwi ni Liora sa maliit niyang apartment na matagal na niyang nilipatan mula sa bahay ng mga Vallejo sa tulong ng trust allowance, may sunod-sunod na mensahe sa phone niya. Mula sa hindi kilalang numbers, mula sa old contacts, mula sa ilang dating kaklase. Pagbukas niya sa social media, nanlamig ang katawan niya. May kumakalat na post tungkol sa kanya, edited screenshots, cut audio snippets, mga capture na nagsasabing ginamit niya raw ang peking investor documents para agawin ang kumpanya, na matagal na raw siyang may planong sirain si Leopandro dahil sa inggit, na kaya raw siya biglang lumutang sa corporate scene ay dahil manipulative siya at matagal nang nagpapanggap na kawawa. Nakita niya agad ang tono ng mga posts. Hindi ito ordinaryong marites sa internet. May intensyong siraan ang kredibilidad niya bago pa lumalim ang investigasyon. At ang estilo ng pagpapakalat, polished captions, curated screenshots, mga accounts na sabay-sabay nag-post, ay mukhang pinakawalan ng mga taong sanay sa image control. Makalipas ang ilang minuto, tumawag si Perina. "Liora, nakita mo na?" "Opo. Gawa ito ng kampo ni Mirel, sigurado ako. May nakita kaming trail papunta sa PR coordinator na close kay kaibigan niyang si Vian Celis." Napapikit si Liora. Hindi na siya nagtaka. Si Vian Celis ang tipo ng socialite na numingiti sa harap ng kamera habang pinapatay ang reputasyon ng tao sa likod ng screen. "Anong gagawin natin?" tanong niya. "Wala muna tayong public reaction. Mas mahalaga ang ebidensya kaysa ingay." Pagkababa ng tawag ay may isa pang tumunog. Si Tobias Keren iyon. "Ma'am," pausang boses nito. "Pasensya na po sa oras pero may problema." Kinabahan si Liora. "Anong nangyari?" May nagpatawag po sa akin kanina. Sinabi nila, kung gusto ko raw manatiling may trabaho at matuloy ang maintenance ng anak ko, mas mabuti raw na sabihing ako ang nag-approve ng ilang release discrepancies. Parang himigpit ang dibdib ni Liora. "Sinong nagpatawag?" Hindi agad sumagot si Tobias. Diretso pong hindi sinabi, pero naroon si Dean Harolo at may isang lalaking assistant ni Sir Leopandro. Napasandal si Liora sa upuan. Ito na ang malinaw na desperasyon ng mga taong unti-unti nang nasisikipan. Kapag hindi na nila kayang itago ang papel, hahanap sila ng taong pwedeng isakripisyo. "Hindi ka magsasalita ng hindi totoo," matatag niyang sabi. "At hindi kita hahayaang mapag-isa rito." Natahimik si Tobias sa kabilang linya bago mahinang nagsalita. "Ma'am, unang beses po may nagsabi niyan sa akin dito." Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan, nagkita sina Liora, Adriel, Perina, Neraya, Tobias at Salve sa isang private conference room bago magsimula ang regular operations. Sa mesa ay nakalatag ang lumalaking set ng ebidensya, printouts, backup files, routing history, access logs, scanned contracts at maging screenshots ng smear campaign. "Hindi na sila nagtatago," sabi ni Salve, halatang dismayado. "Kasi alam nilang lumiliit ng oras nila." "Kaya mas delikado," tugon ni Adriel. "Kapag desperado ang tao, mas malala ang gagawin." Tahimik lamang si Liora habang nakikinig. Sa bawat papel na nakikita niya, bawat piraso ng pandarayang lumilitaw, mas lalo niyang naaalala ang mga umagang ginising siya ni Mirel para maghanda ng kape, ang mga gabing pinagsabihan siya ni Leopandro na hanggang kusina lang siya, at ang mga pagkakataong pinaniwala siyang wala siyang karapatang mangarap. Pero hindi nagalit lamang ang nasa loob niya. May mas malinaw na layunin na yon. Hindi lang para maipahiya ang mga ito, kundi para pigilan ang sistema nilang manakit pa ng iba.
Gusto nila akong palabasing sinungaling, sabi niya sa wakas. Sige, hayaan natin silang magsalita. Pero sa tamang araw, ilalabas natin ang lahat. Nagtaas ng tingin si Perina. Annual Corporate Assembly is in 3 days. Lahat ay napatingin sa kanya. Doon darating ang board members, external partners, media stakeholders, union representatives at senior employees. Pagpapatuloy ni Perina. Planado na ni Leopandro na gamitin ang assembly para linisin ang pangalan niya. Magdadrama yan, magpapanggap na biktima. Baka sabihin pa niyang inaagaw mo ang kumpanya gamit ang lumang apelido mo. Bahagyang tumanggo si Adriel. At doon natin siya pwedeng tapusin. Napakunot ang noon ni Tobias. Sa assembly? Harap-harapan? Exactly, sagot ni Perina. Kapag doon lumabas ang dokumentado at verified evidence, hindi na nila kayang takasan, lalo na kung may testimonya. Nahawak si Tobias sa noo. Kitang-kitang takot sa mukha niya. Si Niraya ay halatang gusto ring umatras. Si Salve ay nakapikit, tila naniipon ng lakas. Tinignan niya sila ni Liora isa-isa. Hindi ko kayo pipilitin, sabi niya ng mahinahon. Alam kong hindi maliit ang kapalit nito. Alam kong may mga pamilya kayong iniingatan. May mga trabahong ayaw niyong mawala. May mga pangalan kayong ayaw malagay sa gulo. Pero kung hindi tayo kikilos ngayon, babalik lang sa dati ang lahat. At baka mas malala pa. Unang nagsalita si Salve. Pagod na po akong pirmahan ng mga peking report. Sunod si Niraya. Mahina, ngulit malinaw. Pagod na rin po akong magtago sa likod ng spreadsheets. Napabuntong hininga si Tobias. Takot pa rin po ako, pero mas natatakot akong lumaki ang anak ko sa mundong ang tanging natutunan ko ay manahimik sa mali. Maging si Eman na kanina'y tahimik lang sa gilid ay nagsalita rin. Kung kailangan niyo po ng witness sa mga pinapadala sa records room, sasama po ako. Sa pagkakataong iyon, hindi lang si Liora ang lumalaban. May mga tao ng kasabay niya. Mga taong dati ay tahimik, ngayon ay handa ng magsalita. Dumating ang araw ng Annual Corporate Assembly. Puno ang main hall ng Vallejo Allied Holdings. Maayos ang ilaw, elegante ang stage, at nakahanay ang mga pangalan ng senior officers sa malaking LED screen. Nakaayos si Mirel sa isang white power suit na tila gustong magmukhang malinis ang imahe. Si Leopandro naman ay nakabarong at may pilit na ngiting tila sanay sa public charm. Sa unang tingin, parang normal na corporate gathering lang ito. Parang walang kabulukang matagal nang umaalingasaw sa ilalim ng kinang. Umupo si Liora sa reserved area para sa investors at oversight representatives. Sa unang pagkakataon, hindi siya isinusuksok sa sulok. Naroon si Perina sa tabi niya, si Attorney Yismael sa kabilang hanay, at sa likuran ay nakapwesto sina Adriel, Neraya, Tobias, Salve at Eman. Nang magsimula ang programa, naging mahusay si Leopandro sa una. Nagpasalamat sa stakeholders, nagsalita tungkol sa resilience, Growth at family values. Sumunod si Mirel na nagbigay ng script na puno ng mga salitang integrity at future leadership. Ngunit nang buksan ang floor para sa formal board disclosures, tumayo si Perina. Before we proceed to the public financial outlook, malamig at malinaw niyang sabi sa mikropono, the board has authorized the presentation of critical compliance findings involving executive misconduct, procurement anomalies, and attempted evidence suppression. Paran mahulog ang buong hall sa katahimikan. Nanlaki ang mata ni Mirel. Si Leopandro ay biglang napatayo. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya sinagot ni Perina. Sa halip, sininyasan niya ang tech booth. Sa malaking screen, isa-isang lumabas ang mga dokumento. Ghost supplier trails, altered vouchers, backdated entries, archived legal endorsements, records room access logs, payment routing overlaps. Kasunod nito, lumitaw ang screenshots ng smear campaign source coordination, then the CCTV stills showing document boxes being moved without compliance authorization. Mula sa gilid ng stage, isa-isang umakyat sina Tobias, Salve, Nerea at Eman. Nanginginig man ang ilan sa kanila, malinaw ang mga boses nila nang magsalita. Inilahad ni Tobias ang pressure na akuin ang kasalanan. Ipinaliwanag ni Salve ang pinapapirma sa kanya na peking liquidation adjustments.
Ipinakita ni Nerea ang data mapping ng supplier network. Inisa-isa ni Emma ng mga pagkakataong nakita niyang nagmamadaling maglabas ng kahon, sina Ramil at ang team nito. Ang hall na kanina'y puno ng corporate polish ay napalitan ng mabigat na katahimikan at pabulong na pagkaguluhan. At doon, sa gitna ng lahat, tumayo si Liora Vespera Montesilio. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala, hindi siya gumanti gamit ang mga salitang dati niyang tiniis. Sa halip, tumingin siya kay Leopandro, ang tiyuhing minsang sumigaw sa kanya sa lobby na hindi siya qualified, at saka siya nagsalita ng dahan-dahan ngulit matalim. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa kumpanyang ito ay hindi ang mga papel na pineke ninyo. Sabi niya, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang pag-aakalang pwedeng apihin ng tao, akutin ng empleyado, nakawan ng kumpanya, at pagkatapos ay tawagin pa ninyo itong pamumuno. Mabilis na huminga si Mirel at napatayo. Sinisiraan mo kami! Hindi, sagot ni Liora. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Matagal na. Ngayon lang nakita ng lahat. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Perina ang final board resolution at doon nagsimulang mabasag ang huling depensa ni Leopandro at Mirel sa harap ng buong kumpanya. Bago tayo tumuloy sa huling bahagi ng ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Iba ang bigat ng isang kwentong nasaksihan mo mula sa umpisa hanggang dulo, lalo na kung nakita mong mula sa pagyurak ay may pagbangon, mula sa pang-aapi ay may hustisya, at mula sa sugatang puso ay may panibagong buhay na unti-unting nabubuo. Kaya samahan mo ako sa wakas ng kwentong ito. Isang wakas na hindi madaling nakuha, pero tunay na pinagpaguran. Nakatayo pa rin si Liora Vespera Montesilio sa gitna ng main hall ng Vallejo Allied Holdings nang ibinaba ni Perina Laksamana ang final board resolution. Ang malaking LED screen sa likod nila ay nakatigil sa mga dokumentong nagsiwalat ng pandaraya at sa harap nila ay mga mukha ng board members, investors, department heads at empleyadong tila hindi pa rin ganap makapaniwala na ang kumpanyang matagal nilang tinitinglangan ay may ganoon kalalim na kabulukan. Si Leopandro Vallejo na ilang buwan lang ang nakalipas ay kayang sigawan si Liora sa lobby at tawaging itong walang silbi, ngayon ay tila nawalan ng bigat ang katawan. Hindi natalim ang tindig nito, hindi nabuo ang boses. Nasa gilid naman si Mirel, namumutla. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginag sa pagkakahawak sa microphone na kanina'y ginagamit niya para magsalita tungkol sa integrity at future leadership. Muling sumigal si Perina, ang boses ay malinaw at walang emosyon. By authority of the board and under emergency compliance action, Leopandro Vallejo is hereby removed from executive authority effective immediately, pending full civil and criminal investigation. Mirel Vallejo is likewise suspended from all corporate functions, subject to further legal review regarding falsified approvals, wire transfers, and related misconduct. Isang mahinang ugong ang kumalat sa hall. Hindi niyo ni pwedeng gawin di sa akin. Biglang sigaw ni Leopandro. Ang boses ay may halong galit at desperasyon. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito. Ako ang bumuhay rito. Hindi po. Tahimik ngunit matatag na sagot ni Liora. Pinakinabangan niyo lang ito. Lumingon si Leopandro sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang yabang sa titig nito. Galit? Oo. Hiya? Oo. Takot higit sa lahat. Ikaw, mariin itong sabi, pagkatakos ng lahat ng ginawa namin sa iyo. Napatawa si Liora, ngunit hindi iyon masayang tawa. Tawang puno ng sakit na ngayoy wala ng balak ikubli. Ginawa ninyo para sa akin? Tanong niya. Ano po ba ang ginawa ninyo para sa akin? Ang palakihin akong parang utusan? Ang ipamukha sa aking palamunin ako? Ang pigilan akong mangarap? Ang itago sa akin ang iniwan ng tatay ko? Kung iyon ang tawag ninyo sa pag-aaruga, siguro panahon nang malaman ng lahat kung gaano karaming anyo ang kayang isuot ng kalupitan. Tahimik ang buong hall. Hindi na nakapagsalita si Leopandro. Sa kabilang dulo, si Mirel naman ay biglang napaatras nang may lumapit na 2 in-house security personnel at legal representatives. Ang kaninang elegante niyang ayos ay tila nawalan ng kinang sa gitna ng bigat ng katotohanan. Liora! Bigla itong sigaw, ngayon ay wala na ang sosyal na lambing ng boses niya. Hindi mo kami pwedeng sirain ng ganito. Tama ka, sagot ni Liora.
Hindi ko kayo sinira. Kayo ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Sa mga sumunod na araw, mabilis ang naging pagkilos ng mga pangyayari. Lumawak ang investigasyon. Na-freeze ang ilang accounts na konektado sa ghost suppliers. Nasubpi na ang ilang bank records. Si Dean Harolo, na matagal nang ginagamit bilang legal fixer, ay agad nagtangkang magtago ng responsibilidad. Ngunit dahil sa dami ng dokumentong nalikom mula sa records room at archived systems, napilitan din itong humarap sa mga inquiry. Si Ramel Vardez ay tuluyang nasibak at nawalan ng access sa mga kumpanya records. Ang smear campaign na pinakalat ni Mirel at Vian Celis ay isa ring piraso ng kaso, lalo na nang lumabas ang digital trail na nagpapatunay kung paano nila pinondohan at ipinakalat ang mga maling paratang laban kay Liora. Hindi madali para kay Liora ang mga linggong iyon. Bagamat malinaw na nasa panig niya ang katotohanan, hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang nararamdamang pagod. Maraming gabing mag-isa siyang nakaupo sa maliit niyang apartment, nakatitig sa mga papeles habang bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang amoy ng floor wax sa bahay ng mga Vallejo habang siya ang pinaglilinis. Ang boses ni Mirel kapag inuutusan siya. Ang paghamak ni Leopandro sa dining room. Ang graduation niyang hindi pinuntahan ng sarili niyang pamilya. Isang gabi, nadatnan siya ni Aling Susan na tulala lamang sa mesa habang malamig na ang kape sa harap niya. Palihim na dinadalaw siya ng matanda lalo na kapag alam nitong bugbog ang damdamin ni Liora. Anak, mahina nitong sabi habang umuupo sa tabi niya. Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Napatingin si Liora rito. Hindi ko po alam. Siguro dahil akala ko kapag lumabas na ang totoo, gagaan agad. Pero parang ang bigat-bigat pa rin. Ngumiti si Aling Susan, malungkot ngunit puno ng lambing. Hindi kasi lahat ng tagumpay masaya agad. May mga tagumpay na kailangan mo munang iyakan dahil doon mo lang nararamdaman kung gaano kalalim ang sugat na pinaghilo mo. Natahimik si Liora. Maya-maya'y pumatak ang isang luha sa pingis niya, ngunit hindi na iyon luha ng kawalan laban. Luha iyon ng babaeng alam na sa wakas ay may hangganan din pala ang mahabang panahon ng pagtitiis. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang inayos ng board ang bagong pamumuno ng Vallejo Allied Holdings. Dahil sa laki ng papel ng trust na iniwan ni Rafael Montesillo at sa galing na ipinakita ni Liora sa panahon ng investigasyon at restructuring, formal siyang itinalaga bilang Strategic Director for Recovery and Compliance Reform. Hindi ito ibinigay sa kanya dahil lamang sa apelido o sa hawak niyang shares. Ipinaglabanan ito ni Perina, Attorney Ismael, maging ng ilang external partners na nasaksihan kung paano niya inayos ang chaos nang hindi umaasa sa paninindak. Sa una, may ilang nagtaas pa rin ng kilay. Bata kasi. Mas magaling pa rin sana kung seasoned executive. Baka emosyonal magdesisyon dahil personal ang pinagdaanan. Ngunit pinatunayan ni Liora sa tahimik na paraan na kaya niyang pamunuan ang pagbabago ng hindi nagiging malupit. Isa sa mga una niyang ipinatupad ay ang Fair Hiring Policy. Walang aplikanteng huhusgahan base sa pananamit, estado sa buhay o koneksyon. Lahat ng application process ay kinailangang idokumento. Inayos din niya ang grievance channels ng rank-and-file employees, naglagay ng whistleblower protections at nagbukas ng scholarship program para sa mga anak ng empleyadong mababa ang posisyon. Kung ang kumpanya ay nakatayo sa takot, sabi niya sa unang executive address niya, hindi yan paglago, pagtatago lang yan ang problema. Gusto kong maranasan ng bawat empleyado rito ang isang lugar kung saan pwedeng magsalita ang tao nang hindi natatakot mawalan ng kabuhalan. Isa-isa ring umangat ang buhay ng mga taong tumulong sa kanya. Si Tobias Karen ay tuluyang na-promote bilang Permanent Warehouse Manager matapos mapatunayan na hindi siya kasabwat sa anomalya. Sa tulong ng Employee Medical Support Fund na inaprobahan ni Liora, natuloy ang mas maayos na gamutan ng anak nito. Isang araw, personal siyang pinasalamatan ni Tobias sa opisina. Ma'am, nangingilid ang luha nito. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon tahimik pa rin akong lumulunok ng takot. Umiling si Liora. Hindi Tobias, kayo ang pumili na magsabi ng totoo. Ako lang ang nakinig.
Si Salve Minrado, na dati accounting clerk lang na palihiming na pinapapirma sa backdated entries, ay itinalaga bilang Finance Compliance Head dahil sa talas ng isip at integridad na ipinakita niya sa gitna ng panganib. Si Neraya Tabuso naman ay naging pangunahing bahagi ng Internal Audit Analytics Team at sa paglipas ng panahon ay natutong magsalita ng mas buo ang loob, hindi na laging nakayuko habang hawak ang spreadsheets. Si Eman Sordea ay sinuportahan ni Liora upang maituloy ang pag-aaral sa gabi. Hindi man agad malaki ang sweldo nito, siniguro niyang may educational assistance ito sa loob ng kumpanya. Maging si Aling Susing ay hindi niya kinalimutan. Matagal ng pangarap ng matanda ang magkaroon ng tahimik na bahay na hindi puro sigawan at utos ang naririnig araw-araw. Kaya nang maging mas maayos ang takbo ng trust at personal na pananalapi ni Liora, inilipat niya si Aling Susing sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, malapit sa kapatid nitong matagal nang gustong makapiling siya. "Hindi ko po kailangan ng malaki," sabi ni Aling Susing habang umiiyak sa tuwa nang dalhin siya roon ni Liora isang Sabado ng umaga. "Ang kailangan ko lang tahimik." "At karapat-dapat po kayo roon," sagot ni Liora habang yakap siya. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy ang pagbagsak ni na Leopandro at Mirel. Si Leopandro ay naharap sa serye ng kasong sibil at kriminal. Hindi man agad-agad na ipasok sa kulungan sa loob ng isang araw, tuluyan nang nawala ang impluensya niya sa mundo ng negosyo. Ang ilang dating kaibigan at kasosyo ay mabilis na lumayo sa kanya nang makita ang lawak ng anomaliyang kinasangkutan niya. Ang dating lalaking mahilig manigaw sa mga tao at magpakitang may kontrol sa lahat ay nakita ngayon sa mga legal corridors, payat, kumupas ang tindig at hindi na pinapansin ng mga taong dati nakapaligid sa kanya. Si Mirel naman ay hindi nakaligtas sa kahihiyan. Matapos lumabas ang records ng wire transfers at falsified approvals, wala nang kumpanyang gustong tumanggap sa kanya sa lungsod na dati niyang pinaghaharian. Sa huli, napilitan itong lumipat sa malayong siyudad at magsimula muli sa mas mababang posisyon, malayo sa mga kaibigang una nang tumalikod sa kanya nang mawala ang akses niya sa pera at impluensya. Maging si Vian Celis ay nadawit sa online defamation proceedings, kaya bigla ring natahimik sa social circles. Minsan, binalitaan si Liora ng isa sa dating house staff ng Vallejo na si Mirel raw ay minsang nagtanong kung maaari silang makita. Hindi siya nagalit, hindi rin siya nagmadaling pumayag. Makaraan ng ilang araw, sa kanya pinayagan sa isang neutral na coffee shop, sa tanghaling wala nang masyadong tao. Nang dumating si Mirel, ibang-iba na ito. Hindi na ganun kakintab ang buhok, hindi na ganun katapang ang makeup, at higit sa lahat, wala na ang dati nitong hangin ng pagiging nakatataas. Hindi agad sinumbatan ni Liora. Hinayaan niyang maupo si Mirel sa tapat niya. "Hindi ako aasa ng awa." Bungad ni Mirel, ngunit halatang hirap ilabas ang mga salita. "Alam kong wala akong karapatan. Gusto ko lang sabihin na hindi ko inakala nga abad sa ganito." Tahimik si Liora. "Sanay lang siguro akong isipin na ako ang laging lamang." Pagpapatuloy ni Mirel. "Akala ko hindi mo kakayanin. Akala ko habang buhay ka lang tatahimik." Saka lamang nagsalita si Liora. "At ngayon?" Napayuko si Mirel. "Ngayon alam ko na kung gaano kasama ang naging trato namin sa'yo." Walang lungkot na gumanti sa mukha ni Liora. Wala ring yabang. Tanging pagod na katahimikan lamang. "Hindi ko kailangan ng sorry mo para makaabante," sabi niya. "Pero sana sa kahit anong buhay na bubuuin mo mula ngayon, huwag ka nang mang-apak ng iba para lang maramdaman mong mataas ka." Hindi sila naging magkaibigan. Hindi rin nagkaroon ng biglaang melodramatikong pagyayakapan. Ngunit sa pag-alis ni Mirel sa coffee shop na iyon, malinaw na tapos na ang kapangyarihang minsan ay ginamit niya laban kay Liora. At para kay Liora, sapat na iyon. Hindi lahat ng sugat kailangang maging malapit muli para tuluyang magsara. Habang abala ang buhay sa trabaho, unti-unti namang naghihilom ang puso ni Liora sa mas tahimik na paraan. Nariyan si Adriel Sarmiento na mula pa nung unang araw ay hindi siya tinarato bilang kaawa-awang kamag-anak o biglaang tagapagmana, kundi bilang taong kayang mag-isip, magdesisyon at lumaban.
Sa gitna ng mahahabang araw ng restructuring, compliance reviews at stakeholder meetings, madalas niya itong makasabay sa pantry, sa hallway o sa late dinner pagkatapos ng board sessions. Isang gabi, habang magkasabay silang naglalakad palabas ng building matapos ang isang napakahabang araw, napansin ni Adriel ang pagod sa mga mata niya. "Hindi ka pa ba marunong magpahinga?" tanong nito, bahagyang may ngiti. Napahinga si Liora. "Natuto na po, hindi lang sanay." "Good," sagot nito, "kasi kahit gaano kakatibay, hindi mo kailangan akuin lahat mag-isa." Hindi siya sumagot agad, ngunit sa simpleng linyang iyon, may kung anong lumambot sa loob niya. Makalipas ang halos 1 taon, naging mas maayos ang kumpanya. Hindi perpekto, pero mas malinis, mas malinaw ang proseso, mas may dignidad ang opisina. At si Liora, ang babaeng minsang sinigawan sa lobby na hindi qualified, ay hindi na kailangan magpaliwanag ng halaga niya sa kahit sino. Sa huling eksena ng istorya, isang bagong batch ng applicants ang nasa waiting area ng Vallejo Allied Holdings. Wala na ang receptionist na mapangmataas. Wala na rin ang kultura ng panliliit sa tao base sa suot o antas sa buhay. Abala ang HR staff sa maayos na pagtanggap sa lahat. Habang nag-iikot si Liora sa lobby, napansin niya ang isang dalagang halatang kinakabahan. Simpleng blouse, murang bag, at mahigpit ang yakap sa folder na hawak. Halos refleksyon ng sarili niya noong unang araw niyang pumasok roon. Lumapit siya rito. "First time mong mag-apply?" Malumanay niyang tanyong. Nagulat ang dalaga. "Oku, ma'am. Pasensya na po, medyo kinakabahan lang." Napangiti si Liora. "Normal lang yan." "Totoo bang mahirap makapasok dito?" Tanong ng dalaga, halatang may pangamba sa boses. Tumingin si Liora sa paligid ng lobby, sa lugar kung saan minsan ay winasak ng tiyuhin niya ang dangal niya sa harap ng lahat. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng lumang yabang. Ang naroon na ay kaayusan, galang at pagkakataon. Muli siyang tumingin sa dalaga at marahang nagsalita. "Dito, hindi namin sinusukat ang halaga ng tao sa damit, apelyido o koneksyon. Ipakita mo lang kung sino ka at anong kaya mong gawin." Namasa ang mata ng dalaga at tumundo. Habang naglalakad palayo si Liora, nakita niya sa salamin ng lobby ang sariling hindi na alipin ng nakaraan. Hindi na ang batang pinapalabas na pabigat, hindi na ang dalagang pinaniwalaang hanggang kusina lang. Isa na siyang babaeng marunong lumaban nang hindi nawawala ang dangal, marunong mamuno nang hindi nangangaapi, at marunong magmahal sa sarili nang hindi kailangan sirain ng iba. Sa wakas, ang bahay na minsan puno ng sidaw ay naiwan na sa likod. Ang kumpanyang minsang naging simbolo ng panghahamak ay naging lugar ng pagbabago. At ang buhay na matagal niyang tiniis ng tahimik ay tuluyang napalitan ng isang bagong yugto, mas malinis, mas marangal, at tunay na kanya.